Kumusta at maligayang pagdating sa Innovation. Ako ang inyong host, si Lynn Plockmeyer, at maraming salamat sa inyong pagsama. Una, narito ang ating mga pangunahing balita. Ngayon, ito ay kauna-unahan sa mundo. Natuklasan ng mga siyentipiko sa Israel na ang isang aktibong sangkap sa Viagra ay maaring pumigil sa pagkalat ng cancer. Makakausap natin ang isa sa mga mananaliksik. At mula sa Israel, sa maliit na halagang $7 bilyong lamang, isang 3 taong gulang na Israeli AI startup ang maaring maibenta sa napakalaking halaga at maaring gustong sumali ng SpaceX ni Elon Musk. At ang China, na isa ng pandaigdigang leader sa inobasyon, ay ginagawa na rin isang paboritong destinasyon ng mga turista ang kanilang industriya ng teknolohiya. Ipapakita namin ang mga detalye. Ngayon, magsisimula tayo sa isang makabagong balita mula dito sa Israel dahil natuklasan ng mga siyentipiko na ang isang aktibong sangkap sa Viagra ay maaaring makatulong na mapigilan ang pagkalat ng cancer. Ang sildenafil, ang gamot na mas kilala sa branding nitong Viagra, na alam naman natin ginagamit para gamutin ang erectile dysfunction. Ngunit ito rin ay pinag-aaralan para sa iba pang mga kondisyon dahil sa epekto nito sa daloy ng dugo. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo, natuklasan ng mga Israeli na mananaliksik ang isang ganap na kakaibang potensyal na gamit ng gamot na ito ay maaring pigilan ang pagkalat ng mga cancer cells sa iba pang bahagi ng katawan. Kaya para sa karagdagang impormasyon, ikinagagalak kong ipakilala si Dr. Salma Hayek. Huwag po natin ipagkamali sa sikat na actress na si Salma Hayek, syempre. Ngunit kapantay din sa kahalagahan. Kaya maraming salamat, Dr. Salma Hayek, sa pagsama sa akin ngayon. Isa ka sa mga namunggunang mananaliksik ng kamanghamanghang tuklas na ito. Kaya simulan natin sa isang balita. Maaring pigilan ng Viagra ang pagkalat ng cancer. Ito ba talaga ang natuklasan ng iyong pananaliksik? Una, salamat sa pag-imbita sa akin. Pangalawa, mahalaga para sa akin na ipaliwanag na ang natatanging pag-aaral na ito ay nag-ugnay ng 2 siyentipikong mundo. Ang una ay ang eksperimental na pananaliksik gamit ang mga selula ng kanser at mga daga bilang modelo na nagbigay daan sa aming mga pangunahing kasamahan mula sa Weizmann Institute na siyasatin ang biological na mekanismo at subukan kung ang pagpigil sa PDEA ay nakakapigil sa pagkalat ng kanser. Ang ikalawang bahagi ay ang epidemiological na pananaliksik kung saan gumamit kami ng totoong datos mula sa Clarity Health Services sa Israel, na siyang pinakamalaking HMO sa Israel, na nagbigay daan sa amin na suriin kung ang Viagra ay may kaugnayan sa mas magandang kaligtasan ng mga pasyenteng may cancer. Ang dalawang disenyo na ito ay sumasagot sa magkaiba, ngunit komplementaryong mga tanong. Ngayon, para sa iyong tanging tanong, ang aming mga natuklasan ay talagang napakaganda, ngunit ang sagot ay nangangailangan ng isang mahalagang paglilinaw. Sa bahagi ng eksperimento, pinipipila ng Viagra ang paggalaw at pagkalat ng mga selula ng cancer sa mga modelo ng daga at tao. Sa bahagi ng epidemiolohiya na ako ang namuno, sinuri namin ang totoong datos mula sa klinika at natuklasan naming makabuluhang mas mataas ang survival ng mga pasyenteng may cancer na gumamit ng Viagra 6 na buwan bago ma-diagnose ang kanilang cancer. At natuklasan din namin na may relasyon ang tagal ng paggamit ng Viagra sa benepisyo nito. Kaya, ipinapakita ng mga experimental na resulta ang anti-metastatic na epekto sa research model habang ang datos mula sa tao na isang epidemiological na pag-aaral ay nagpapakita ng pare-parehong ugnayan sa kaligtasan. Magkasama, nagbibigay sila ng matibay na ebidensya, ngunit hindi pa napatutunayan ng mga obserbasyonal na natuklasan na pinipigilan ng Viagra ang metastasis o nagpapabuti ng kaligtasan ng mga pasyente. Kaya naman, kailangan pa natin ng mas maraming clinical trials upang masiyasat ang ugnayang ito. Paano mo nalaman kung saan titingin? Bakit mo particular na tinutukan ng Viagra? Kaya napakahalaga ng tanong na dala mo rito dahil ang buong ideya ay nagmula sa isang bioinformatics analysis na isinagawa ni Professor Ethan Ropin at ng kanyang research group. Nakatuklas sila ng isang computational na paraan para matukoy ang mga gene na maaring pumigil sa pag-usad ng cancer. At isa sa mga gene na tiningnan nila ay ang PDE5A. Na talagang mahalaga. At nakakatulong ito.
At ito ang nag-encode ng enzyme na hinaharangan ng aktibong sangkap ng Viagra. Kaya paano mo kung iyong pananaliksik ay talagang kasing promising ng sinasabi mo at lahat ay sinusubukan, paano ito makakaapekto sa paggamot ng cancer sa hinaharap? Kaya iyon ang talagang mahalagang punto dahil kailangan pa natin ng mas maraming clinical trials para pag-aralan ang kaugnayan ng paggamit ng Viagra o sildenafil at statin. Kailangan din natin banggitin na ang kombinasyon ng Viagra at statin, ayon din sa aming pagsusuri, ay nagpakita ng mas malaking benepisyo. Kaya para sa mga pasyenteng may cancer, kailangan natin ng mga bagong clinical trials na isasama ang dalawa at doon natin dapat tantiyahin ang bisa ng paggamot. At iyon ang tinatawag na drug repurposing. Kailangan natin gawin ang drug repurposing para sa dalawang gamot na ito upang makita kung sila ay sa tulong ng clinical trial upang makita ang bisa ng parsehong gamot sa mga cancer survivor o sa mga pasyente may cancer. Well, isang kamanghang tuklas pa rin ito at hindi na ako makapaghintay na marinig kung talagang mangyayari ito ayon sa ating inaasahan. Kaya, Dr. Sama Samahayek, maraming salamat po sa inyong oras ngayon. Salamat po! Ngayon, magpapalit tayo ng paksa dahil ang pamimitas ng mga dalandan ay maaari mukhang isa sa pinakamadaling trabaho sa agrikultura, pero para sa mga magsasaka, isa itong $1 billion na problema. Tinatayan ang merkado para sa pag-aani ng mga dalandan at lemon lamang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 billion kada taon na may potensyal na oportunidad sa negosyo na aabot sa $10 billion sa susunod na dekada. Ngayon, isang kumpanyang Israeli ang tumataya na kayang gawin ng mga robot ang pamimitas gamit ang artificial intelligence, computer vision at robotic arms para matukoy at anihin ang prutas direkta mula sa puno. Para sa karagdagang impormasyon, kasama ko ngayon si Isaac Mazur, CEO at tagapagtatag ng Nanovel. Kumusta Isaac? Salamat sa pansama sa akin. Kumusta? Siguradong mahirap para sa isang robot na pumitas ng mga dalandan. Dahil paano malalaman ng robot kung hinog na ang prutas at nasaan ito? Paano ninyo ito ginagawa? Una sa lahat, hindi siya nagrareklamo. Ninagawa niya ang trabaho ayon sa itinuro sa kanya. At sa totoo lang, tinuturuan namin siya kung paano gawin ang trabaho at tinutulungan namin siya sa pamamagitan ng tamang disenyo. At gumagamit talaga kami ng ilang teknolohiya. Isa na rito ang AI, syempre. Ang AI na nagsisilbing mga mata at utak niya. Nakikita niya ang prutas at nakikita niya ito ayon sa likas nitong anyo. Kaya kahit siksik at makapal ang mga dahon ng puno, nakakapasok pa rin ang liwanag. Kaya kung nakakapasok ang liwanag, makikita rin namin ito. At nakikita namin ang prutas, minamapa namin ang prutas, minamapa namin ang paligid nito, at maingat naming pinaplano kung paano ito lalapitan, paano ito hahawakan, at paano ito puputulin. Kaya paano ito maihahambing sa isang taong manggagawa? Hindi talaga namin ito maihahambing ng direkta. Ang kinukumpara namin ay ang gastos kada kilo o kung magkano ang babayaran mo sa pagpitas. At mga 30% mas mababa ang presyo namin. Pero mas mahalaga doon, palagi kaming handang magtrabaho. Ang mga manggagawa, hindi. Matindi ang kompetisyon sa mga manggagawa. Alam mo na, kumukonti na at tumataas ang presyo. Ang robot ay palaging handa sa iyong utos. Iyan ang malaking bentahe bukod sa gastos. Ito ang hinahanap ng mga magsasaka ay ang kakayahang magplano at umasa sa isang bagay na hindi apektado ng matinding kompetisyon araw-araw. At paano naman dahil nakatuon ka na ngayon sa mga prutas na citrus tulad ng mga dalandan? Bakit partikular sa mga ganong uri ng prutas? At gusto mo ba o naghahanda ka bang subukan ang ibang klase ng prutas o gulay? Ang sagot ay oo, simple lang. Ang mas mahabang sagot ay ang prutas at dalandan ay tinatawag naming low-hanging fruit. Malaki ito, madali makita, at mahirap itong pitasin para sa tao, pero okay lang ito para sa mga robot. Kaya dito ang pinakamagandang ambag namin, dito ang pinakaangkop na simula. At syempre, pagkatapos ito, magpapalawak kami lampas sa mga prutas na citrus, lampas sa mga prutas na citrus, sa kahit anong prutas na nangangailangan ng masilang pagputol. Pagputol ng maingat at sensitibo sa anumang pinsala. Dahil kapag nasira mo ang prutas, basura na yon, alam mo, nasayang resulta. Kaya itong mga prutas na may matigas na buto, abokado, mangga, lahat na yan ay paisa-isa rin nating masasaklaw. At paano naman na nakatanggap ka ng boto ng kumpiyansa mula sa Europa? Maaari mo ba kaming ikwento tungkol dito? Malaking tagumpay ito para sa amin, sa totoo lang. Kung iisipin mo ang tsansa, alam mo, 1 sa 50. At sa tingin ko,
Ito ay isang malaking pagpapahalaga at pagkilala sa aming teknolohiya. Ang halaga namin sa komunidad, ang halaga namin sa mga magsasaka, at ang aming kakayahan sa pagpapatupad ay galing sa mga bihasang tao. Isa akong seryosong negosyante. Nagtayo ako ng negosyo sa paggawa ng capital equipment sa semiconductor sa isang napakaibang merkado. Pero mahalaga pa rin ang karanasan yon para dito, para magtayo ng organisasyon na magbibigay serbisyo sa capital equipment sa buong mundo. Talagang kamangha-mangha na nakuha mo ang tiwala nila. Kaya malaki ang aking pagbate sa iyo. Salamat. Isaac Mazur, CEO at tagapagtatag ng Nanoville, salamat sa oras mo ngayon. Ngayon, sino ba ang hindi nainis sa walang katakusang traffic sa isang malaking lungsod? Maaring nahanap na ng no traffic ang solusyon para sa mga munisipalidad sa buong mundo. Ang startup na ito ay nagtatrabaho upang mapabuti ang daloy ng trapiko at sa gayon ay mabawasan ang polusyon. Alamin pa sa ulat na ito. Tuwing rush hour, halos tumitigil ang mga lungsod. Sa karamihan ng malalaking lungsod, ang mga traffic light ay gumagana pa rin at hindi isinasaalang-alang ang aktual na kondisyon ng trapiko. Kaya, paano natin mapapabuti ang daloy ng trapiko sa kalsada? Maaring nahanap na ng startup na no traffic ang solusyon. Itinatag noong 2017. Ang kumpanya ay nakabuo ng unang autonomong plataporma sa pamamahala ng trapiko sa lungsod na pinapaganaan ng artificial intelligence. Ang layunin nito ay alisin ang mga traffic jam at gawing mas ligtas ang mga kalsada sa real time. Naiintindihan namin na ang trapiko ay halos hindi nagbago sa nakalipas na 100 taon. At may ilang pagbabago, pero naisip namin na gamit ang teknolohiya, makakagawa kami ng malaking pagsulong. At iyan ang magdala sa kumpanya kasama ang ilang mga high-tech na tao na hindi naman talaga eksperto sa trapiko para gawing isa kami sa mga nangungunang kumpanya sa trapiko ngayon. Dumating siya sa isang traffic light ng 2:00 na madaling araw. Siya lang ang nandoon, pero pula pa rin ang ilaw para sa kanya. Bakit siya bibigyan ng red light? Sige, walang ibang tao doon. Dapat green ang makuha niya. Sige, isa lang yun sa mga simpleng halimbawa kung paano pa natin mapapabuti ang sistema. Simple lang ang prinsipyo pero napaka-epektibo. Naglalagay ang kumpanya ng mga smart device sa mga traffic light na may kasamang mga camera, radar at AI chips. Sa loob ng ilang milisegundo, natutukoy ng sistema ang lahat ng gumagalaw sa intersection, mga kotse, bus, siklista at mga naglalakad at agad itong umaangkop sa daloy ng trapiko. Kaya ang ginagawa namin ay tinitingnan namin ang trapiko sa real time. Samantalang sa ngayon, sa karamihan ng mga lungsod, ang daloy ng trapiko ay nakabase sa mga estadistikang timing plan. Tinitingnan namin ang trapiko sa real time at gumagawa kami ng mga desisyon sa real time based sa aktual na daloy ng trapiko na naroon. Ngayon, ang ginagawa rin namin ay hindi lang kami nagpapatakbo ng isang sistema, kundi nagpapatakbo talaga kami ng isang plataforma. Bibigyan kita ng halimbawa sa isa sa mga malalaking lungsod sa US. Isang stadium ng football, Monday Night Football. Yung corridor na ino-optimize namin, walang pulis. Sige, yun lang talaga yung optimization, yung trabaho sa optimization lang. At mas maganda yung daloy ng trapiko kaysa kung ang pulis na magpatakbo. At hindi na kailangan ng mga munisipyo na baguhin pa ang kanilang kasalukuyang infrastruktura. Karamihan sa mga lungsod ay meron ng ilang uri ng teknolohiya na tinatawag na detection technology. At pagkatapos, umuusad sila sa video technology, radar technology, pati thermal technologies, at ngayon pati LiDAR technologies. Kaya iba-ibang teknolohiya na ang ginagamit at nakadeploy na ang mga ito. Ngayon, ang ginagawa natin, na ginagamit natin ang mga kasalukuyang nakadeploy na teknolohiya, pero tinatanggal natin ang mga luma at nilalagay ang mga bago. Tingnan natin kung paano ito gumagana. Ang meron tayo dito ay isang lungsod. Ito ang trapiko bago kami dumating doon. At makikita mo, ito makalipas ang 2 linggo, parehong araw, parehong oras ng araw, parehong araw ng linggo. Tingnan mo ang trapiko. Sige, kaya ang makikita mo dito ay nawala na ang buong pila. Sige, at saka mas maraming sasakyan ang tumatakbo dito kaysa dito. Malinaw naman. Sige, mas maraming trapiko ang umaandar na maayos. Isa pa mapapansin mo dito sa side na to. Tingnan mo yung pakaliwa. Dahil nakikita talaga natin ang nangyayari, paluluwagin natin ang lane para sa kaliwang liko para hindi sila magkaroon ng ganung mga problema. Sige, bahagi ito ng optimization na ipinakita ko sa iyo kanina. At kita naman ang resulta. Nakita natin na sa mga lungsod kung saan ginagawa natin ang optimization. Napababa natin ang pagsisikip ng trapiko ng 30 hanggang 50% sa maraming pagkakataon. Pero isa sa mga mas interesting na bagay, ipinakita natin na sa bawat dolyar na ginagastos sa no-traffic technology, ang lungsod ay nakakakuha ng benepisyong pang-ekonomiya na nasa pagitan ng 75 hanggang 200 dolyar. Okay? Na maganda para sa mga alkalde dahil nakikita nila at nakakalkula nila ang pagbawas sa pagsisikip ng trapiko. Gaano kalaki ang natitipid ng mga mamamayan? Emissions, syempre. At mga pagpapabuti sa kaligtasan. Kaya kung mas kaunti ang aksidente at mas kaunti ang lumalabag sa pulang ilaw at trapiko, mas kaunti ang nasasaktan na tao. Ang kumpanya ay matatag ring nakakita
pagkakatuon sa hinaharap. Nakikita naming patuloy na nagbabago ang trapiko. Sige, dumarami ito. At makikita mo ang iba't ibang uri ng autonomous na sasakyan. Nakakapag-usap sila sa isa't isa. Magaling sila mag-usap sa isa't isa, pero kailangan pa rin ng isang tagamasid mula sa itaas. Sa bawat intersection na inilalagay namin, meron din kaming espesyal na antena na inihanda para sa hinaharap. Inaasahan namin ang lahat ng mga bagay sa hinaharap kung saan ang mga sasakyan ay umaandar ng mag-isa at mga ganung bagay. Hindi pa tuluyang naalis ng artificial intelligence ang trapiko, pero maaring napabagal na nito ito ng pangmatagalan. Numalaki na ang merkado ng second-hand na fashion sa Israel. Pero ang pagbili at pagbebenta ng mga pre-owned na damit ay maaari pa rin mauwi sa walang katapusang palitan ng mensahe, tawaran, at nakaka-stress na mga meet-up. Ngayon, gusto ng Israeli startup na Looped na gawing kasing dali ng pag-order ng bagong gamit ang pagbebenta at pagbili ng pre-owned na fashion gamit ang isang dedikadong marketplace kung saan kasama na ang bayad at shipping sa proseso. Para sa karagdagang detalye, kasama ko ngayon sa studio si Sasha Nasha. Ikaw ang founder ng Looped. Salamat sa pagpunta rito ngayon. Salamat, Len, sa imbitasyon. Sige Sasha, 60 segundo na lang tayo. Ano ba ang ginagawa ng startup mo? Okay, kaya ang Looped, natuklasan ko lang ito nung nasa France ako. Gustong-gusto kong ibenta ang mga damit ko sa Vinted. At sa totoo lang, pagdating ko sa Israel, marami akong damit na gustong ibenta at wala talagang solusyon para doon. Kaya ang konsepto ng Looped ay para ibenta ang mga damit mo na hindi mo na ginagamit. Napakadali lang ng Looped. Kukuhaan mo lang ng litrato ang mga damit mo, ilalagay mo ang ilang impormasyon at nasa app na ito. Pag may bumili, may dalawang option ka. Pwede mo ibenta lang, pwede mo ring ipadala sa locker. Kapag may bumili sa app, ilalagay mo lang ito sa locker at may kukuha nito mula sa locker na pinakamalapit sa bahay niya. O pwede ring pick up na may pupunta sa'yo at kukunin mismo sa bahay mo. Kaya hindi mo na kailangang umalis pa ng bahay. Pero hindi lang yon. Sa Looped, meron din kaming social na bahagi kung saan pwede kang halimbawa magdagdag ng avatar mo, maglagay ng litrato mo, mag-follow ng mga tao, magdagdag ng mga kaibigan. Kaya sa tingin ko, isa talaga itong app kung saan pwede kang magbenta ng damit mo at sabay na makipag-interact at mag-enjoy kasama ang ibang tao. O paano naman ito ikinukumpara halimbawa sa Vinted? Kasi alam naman natin lahat ang platform na yon. Pero sabi mo, may lamang kayo sa Vinted. Una sa lahat, wala namang Vinted sa Israel. Kaya pumapasok kami sa isang lugar na wala pang ibang gumagawa nito. Kaya ang buong konsepto ng Looped ay hindi lang basta magbenta, gaya na sinabi ko, ng mga damit, kundi pati na rin ang magdagdag ng mga kaibigan, mag-follow ng mga tao. At halimbawa bukas, kapag may mga influencer na nasa Looped na nagsisimula na rin kami magkaroon na yon, pwede mo lang silang i-follow at bilhin ng mga damit nila na hindi na nila pinili at dahil gusto mo ang kanilang estilo. Kaya ayun ang konsepto ng Looped. Ang malaking pagkakaiba ay meron talaga kaming social na bahagi na wala sa Vinted. At gaya ng sinabi ko, wala sila sa Israel. Kaya kami ang nandun sa mga lugar na wala sila. At sa tingin mo ba malaki ang market para dito sa Israel? Oo, napakalaki. Napakalaki talaga. Mayroong mahigit 100 na lugar sa Tel Aviv na nagbebenta ng second-hand tulad ng mga vintage shop. Kaya malaki talaga ang market para doon. Pero kadalasan mahirap hanapin ang eksaktong kailangan mo dahil ang second-hand ay isang napaka-espesyal na market. Kapag pumunta ka sa mga second-hand shop, kailangan mo hanapin yung eksaktong gusto mo sa tamang sukat at tamang estilo mo. At kadalasan, kung may damit kang nagustuhan, hindi mo ito makikita sa tamang sukat mo, halimbawa. Kaya yun ang isang bagay na nasusolusyonan ng Looped. Dahil kapag nasa Loop ka, pwede kang mag-browse at maghanap ng eksaktong damit na gusto mo. At meron kang libo-libong damit na pagpipilian. Samantalang kapag nasa maliit na market o maliit na shop, karamihan sa mga yon ay wala ron. At sa tingin mo, may balak ka bang mag-expand internationally kung maging masyado maliit na ang Israel para sa'yo? Oo, syempre, nakikipag-usap na kami sa ilang mga market. Hindi ko muna pag-uusapan yung ngayon. Sa tingin ko, medyo maaga pa para doon. Pero syempre, meron kami. Pero ang tingin ko talaga, malaki ng market ng Israel. Halimbawa, makikita natin na ang Yash Time sa Israel ay isa ng $1 billion na kumpanya ngayon. Kaya may malaking market talaga sa Israel. Malaki ang mga oportunidad. Kaya wala namang dahilan para agad tayo lumabas ng bansa. Una, gusto ko muna paunlarin ng loops dito sa Israel, dito sa loob ng bansa. At pagkatapos, titingnan natin kung kailangan nating magpalawak sa pandaigdigang merkado na gusto ko rin naman. Siyempre, pagdarasan namin ang iyong tagumpay. Sasha Ignacia, ang tagapagtatag ng Loop, maraming salamat sa oras mo ngayon. Maraming salamat din. Ngayon, isang halos 3 taong gulang na Israeli AI startup ang maaring nasa bingit ng multi-billion dollar na exit. At maaring isang SpaceX ni Elon Musk sa mga kumpanyang naglalaban-laban para bilhin ito. Descartes, na dalubhasa sa real-time na AI-generated na video, ay iniulat na malapit nang magkaroon ng kasunduang nagkakahalagaan ng hanggang $7 bilyong. Nag-uulat si Natasha Kirchak. Iniulat na nakikipag-usap si Elon Musk para bilhin ang isang Israeli startup na halos 3 taon pa lang. Isipin mo yon, mga $7 bilyong. At kung matutuloy ang kasunduang ito, maaari itong maging isang malaking sandali para sa industriya ng AI ng Israel. Ang kumpanyang ito ay tinatawag na Descartes. At kung ano ang ginagawa nila ay talagang kakaiba.
Nagde-develop sila ng mga AI model na kayang gumawa ng video ng real time. Ibig sabihin, imbes na ang AI ang gagawa ng video at maghihintay ka pang matapos ito. Ang teknolohiya ng Descartes ay kayang bumuo ng video na halos agad-agading tumutugon habang nakikipag-interact ka rito. Kaya pa nga ng teknolohiya nila na gumawa ng buong interactive na mga mundo. At mukhang ito ang nakatawag ng pansin ni Elon Musk dahil sinusubaybayan na pala ng bilyonaryo si Descartes mula pa noong 2024 nang inilunsad ng kumpanya ang Oasis, na isa talagang video game na pinapagana ng AI na siyang lumilikha ng game world ng real time. Mula nun, sina Musk at ang CEO ng Descartes na si Dean Leitersdorf ay sinasabing nanatiling regular ang komunikasyon, pero hindi talaga gaming ang pinakamalaking bentahe ng Descartes. Sabi ng kumpanya, kaya ng teknolohiya nila na gumawa ng AI video gamit ang mas kaunting computing power kumpara sa ibang mga modelo. At malaking bagay yon sa mundo ng AI dahil ang paggawa ng video ay nangangailangan ng napakalaking computing power. At hindi na nakakagulat, mahal ang computing power. Ngayon, ang Descartes ay nasa masusing pag-uusap na para bilhin ng isang malaking internasyonal na kumpanya ng teknolohiya. At dito, nagiging interesante ang lahat. Ang kumpanya ay talagang nakikipagnegosasyon sa Nvidia. Pero habang papalapit na sana sa kasunduan ang mga pag-uusap na yon, isa pang higanteng kumpanya ng teknolohiya ang di umano'y nagbigay ng mas malaking alok. At nagpasya ang mga tagapagtatag ng Descartes na piliin ang bagong nag-alok. Sino kaya ito? Well, maraming source ang naniniwala na ang SpaceX ni Elon Musk ang posibleng nasa likod ng alok. Ang nakakabaliw dito, ang Descartes ay tinatag lang noong Setyembre ng 2023. Mayroon itong humigit kumulang 100 empleyado. At 3 buwan lang ang nakalipas, nakalikom ito ng $300 milyong sa pagpapahalagang $4 bilyong. At ngayon, maaari itong maibenta ng halos doble sa halagang iyon. Kaya para sa mga namumuhunan, malinaw na napakalaking balik ito. At kung SpaceX nga ang bibili, may isa pang malaking implikasyon ito para sa Israel. Maaring magtatag ang SpaceX ng unang RD center nito sa Tel Aviv, gamit ang Descartes bilang base. Si Natasha Kirchik iyan. Ngayon, ang China, syempre, ay nagiging higit pa sa isang destinasyon para sa pamamasyal. Ngayong tag-init, dagsa ang mga turista sa bansa para maranasan ang hinaharap gamit ang mga robot, drone shows at AI at mga high-speed na tren. Hindi lang bahagi ng biyahe ang teknolohiya, nagiging destinasyon na ito. Narito ang kwento ni Emily Francis. China Maxing. Ito ang bagong uso online, kasunod ng mga naunang viral na travel trends tulad ng China Travel at China Cool. Habang mas maraming internasyonal na bisita ang naghahangad na maranasan ang China lampas sa mga karaniwang tourist spots, at ang teknolohiya ay lalo nagiging bahagi ng kanilang itinerary. Sa isang robotics exhibition sa Beijing, pwedeng makalapit ang mga turista sa mga humanoid na robot. Panuurin silang gumawa ng kape, mag-flip ng pancake, sumayaw, at kahit magsulat ng Chinese calligraphy. Kaya natutuwa talaga ako. Sa tingin ko, kamangha-mangha na nakapag-develop ang China ng ganitong kahangahangang teknolohiya. Sa amin sa Mexico, wala kaming ganito karaming robot. Kaya sa tingin ko, nabago nito ang pananaw ko kung paano maaring baguhin ng teknolohiya ang mundo sa hinaharap. At ang ilang turista ay dinadala pa ang kanilang karanasan sa mas mataas na antas. Bumibisita sa mga pabrika para makita kung paano talaga ginagawa ang teknolohiya. Sa pabrika ng dekuryenteng sasakyan ng Xiaomi sa Beijing, daan-daang robot ang gumagawa ng mga eksaktong gawain sa kahabaan ng linya ng produksyon. Makikikita nila ang maraming mga kawili-wiling bagay na marahil ay hindi nila makikita sa kanilang sariling bansa pagdating sa kasopistikaduhan at higit sa lahat, ang laki ng operasyon. Sa tingin ko, ang laki at anpas ng kaunlaran ay talagang kamangha-mangha. Pero hindi nagtatapos ang high-tech na karanasan sa loob ng pabrika. Sumasakay ang mga turista ng mga high-speed trains sa pagitan ng mga lusod, gumagamit ng AI multilingual na mga gabay sa mga tanawin, at nanonood ng malalaking drone light show sa Shenzhen. Mga kumbinyenteng bagay na tulad nito na nagpapamukhang napaka-astig ng China at ginagawang astig ang paglalakbay sa China. Kasabay nito, naghahanap ang mga bisita ng mas hands-on na karanasang kultural mula sa pamimitas ng dahon ng tsa sa Henan hanggang sa pag-explore ng mga makasaysayang lungsod ng China at pamimili ng mga pinakabagong produktong teknolohiya nito. At ipinapakita ng mga numero ng interes ay nauuwi sa aktual na paglalakbay kung saan tinanggap ng China ang halos 23 milyong dayuhang bisita sa unang kalahati ng taong ito. Mas mataas ng higit 20% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Tumaas din ang paggastos ng mga turista mula sa mga internasyonal na bisita na may naiulat na 72.7% pagtaas taon-taon mula Hunyo. Mas pinadali ng mga visa-free na pulisya ng China ang pagpunta roon. Sabi ng mga ahensya ng paglalakbay, dumarami ang mga bisita humihiling na isama ang teknolohiya sa kanilang mga biyahe, kabilang ang mga kumpanyang gumagawa ng robot, mga gumagawa ng drone, mga karanasan sa autonomous na pagmamaneho, at maging ang paghahatid gamit ang drone sa dakilang pader. Isa itong bagong uri ng turismo kung saan ang mismong destinasyon ay nagsisilbing tanghalan ng teknolohiya.
China, napakagandang lugar. Ngayon, ibon ba ito? Eroplano ba ito? Hindi, wala sa dalawa. Isa itong robot na kayang lumipad sa ere at lumangoy sa ilalim ng tubig. Gawa ng MIT, ang robot ay hangmu sa mga ibong sumisisid tulad ng petrel at puffin na gumagamit ng kanilang mga pakpak para gumalaw sa hangin at sa tubig. Nagkakahalaga lang ito ng $300 at kayang lumipad ng higit sa 13 milya bawat oras. At lumanggoy ng halos 2.2 milya bawat oras. Ang robot ay kayang lumipad ng mag-isa sa mga itinakdang ruta bago sumisid sa ilalim ng tubig para magbantay ng mga hayop o kumuha ng mga sample mula sa mapanganib na pagdami ng algae, mga lawa ng bulkan o kahit sa mga lugar malapit sa mga iceberg. At matapos ang paunang tagumpay, ang laboratorio ay naghahanap na ngayon ng pondo para mas lalo pang mapaunlad ang mga robot. At iyan lang ang oras natin para sa araw na ito. Ako ang inyong host, Lynn Klockmeyer. Magkakaroon ng 2 linggong summer break ang palabas. Kaya't ikatutuwa kong muling batiin kayo pagbalik natin sa Setyembre. Sulitin ninyo ang natitirang bahagi ng tag-init saan man kayo naroroon. Maraming salamat sa panonood sa ngayon at magkikita-kita tayo muli dito sa I24 News.